Kumusta mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. So umagang ito ay narito tayo sa aking tanim na talong na nag-uumpisa ng namumulaklak at sa katunayan mayroon ng mga kakaunting bunga. Mga maliliit na bunga ay ito. So kailangan ito ng mabisang pag-aalaga kasi po panahon ng pagbulaklak ng ating talong, andyan po papasok ang maraming o lalapit ang maraming insekto. So ang ginawa po natin mga kaibigan, nung tinanim po natin ito, ang talong na ito ay maraming ulan. So ngayon tag-init na. So mga 3 linggo na wala ng ulan. So kailangan po tayong magdilig. So ito, kahit na naglagay tayo ng plastic mulching, itong plastic mulching natin, pero mayroon pa rin mga damo sa kanal. So kailangan nating lilinisin. So yung lupa sa gilid ay pinataas natin kasi sa panahong ito ay magdidilig tayo ng marami kasi tag-init, no, hindi talagang kakaunti lang i-dilig natin kundi pang maramihan. So ang ginawa natin mga kaibigan, yung lupa sa gilid, sa ating pag control ng mga damo, nagsarol tayo. So pinataas natin ang lupa sa gilid. Ito mataas na. So ang sunod natin gagawin ay magdilig tayo. Yung dilig natin pang maramihan. Itong gagawin natin. No? So yung tubig andyan lang sa puno. Kasi yung mga puno mayroon namang butas. Marami yung idilig natin. So maraming dilig natin. Pag masyadong mainit, umaga at hapon yung application natin. Yung namang pag-control natin sa puno, talagang mayroon ng matatandang mga dahon, pinipitas natin. Kaya dito. Pinipitas natin para hindi masyadong mayroong matataguan ang mga insekto. So, lagi naman tayo nagpipitas ng mga dahon. Yun lang pong mga matatanda ng dahon. Yung nagumpisang nagdidilaw. So, yun namang mga sanga na lumalabas, nagpipitas din tayo. Ito, mayroong maliliit dito. Dito tayo sa maliliit, no? Itong namulaklak nung maliit pa ito, gaya dito, kinokontrol natin, no? Kasi mayroon namang mga lumalabas ng ito, mga sanga. Kinokontrol natin, pinipitas natin. Okay. Gaya dito. Para hindi masyadong marami yung sanga. Pero nung maliit pa, yung paraan natin, yung top pruning, no? Itong mga maliit pa, nag-top pruning tayo. So yung pinaka main stem niya, halimbawa yung pinaka main stem, pinutol natin. Ito, para lumabas yung mga sanga na pantay-pantay, gaya dito, no? Ito. Dito tayo sa maliliit. Ito. Kaya dito, ito. Pinutol natin sa gitna. So lumalabas yung marami na pantay-pantay, pero yung iba naman ay tinatanggal natin. Kaya dito. So, okay. Tama-tama na yan, no? Yung mga iba naman tinatanggal natin para yung pagtubo ng mga sanga ay pantay-pantay, no?
Pag mayroon ng lumabas ang medyo masikip ng konti ay tinatanggal natin. So yung pag-aalaga natin sa ating talong ay nilimitahan natin yung kanyang dahon at saka sanga. Kasi po para hindi masyadong marami at tamang-tama lang yung sanga niya at yung mga sustansya ay dito sa bunga. Gaya yung ating ano. Ay, pakita ko sa inyo. So, tanggal tayo. Ito. Ito ang mga sanga na medyo nagbibigay medyo masikip ay tinatanggal natin. So, dito ito. Ito pakita ko sa inyo. Ito. Daming bunga, no? Umpisa pa lang. Yung mga sanga na medyo pantay-pantay ay ito. Iniwan natin yung mga sanga. So, sa resulta ng top pruning natin, so, wala yung main stem na tumaas, no? Marami yung lumabas na sanga na pantay-pantay. So dito naman yung lumabas na mga kaunting sanga tinatanggal natin. So ang resulta ito, daming bunga, daming bulaklak. Yan ang resulta. So sa ating pag handa sa lupa ay sa gitna nilagyan natin ng dumi ng manok, yung fermented chicken dung dito sa gitna. Tapos inararo. Tapos mararo ay ginawa nating pantay-pantay yung lupa at saka tinakipan ng plastic mulching. No? At saka yung nagtatanim na tayo sa may sintro o sa sintro ng puno, naglagay tayo ng organic fertilizer. Nilagay natin sa gitna. Yung ginawa natin, nakita nyo, dumi ng kambing, dayami na nabubulok at saka topsoil. Yung nilagay natin dito. Isang isang takot lang. So, diyan sa gitna. So sa napapansin po niyo mga kaibigan, yung talong natin, tamang-tama lang ang kanyang taba. Pero yung application natin sa fertilizer, ito na, drenching na. Yung mag-aani na tayo, maglagay tayo ng drenching, yung pataba. Yung calcium nitrate natin, isang drum na tubig, 5 kilo na calcium nitrate, at saka dilig tayo ng kakaunti dito sa puno after harvesting, yung paraan natin. So tamang-tama lang, hindi masyadong mataba, pero yung nutrition niya ay tuloy-tuloy. So iniwasan natin na masyadong mataba kasi madali itong matumba pag mayroong hangin. So diyan lang, no? Okay lang 'yon, tamang-tama lang. Pag medyo lumaki na, pag mayroong matutumba, lagyan natin ng puste. So mga kaibigan, itong ginawa natin ay pangturo ito sa aking YouTube channel. Madali itong gayahin at maganda naman, no? Maganda naman sa nakikita nyo. So mga kaibigan, sana po ay patuloy nyo pang subaybayan ang ating pagtuturo dito sa ating YouTube channel. At pagdating ng araw na makapag-harvest na tayo ng marami, mag-update lang po ako sa inyo. Abangan nyo lang ang susunod kong mga video. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat at masayang umaga sa inyong lahat.